Sabi ngayon mga kababayan sa balita, 2.5 million na mga Pinoy ang makakatanggap ng bigas at pera. Sako-sakong bigas mga kababayan at pera. Umuulan na po ng biyaya ngayon sa bagong Pilipinas. Kung sa Israel ngayon minamalas kasi umuulan doon ng bomba, under siege ngayon yung Israel. Pero dito sa ating bansa, sa Pilipinas, mapalad po tayo. Ang umuulan dito po, umuulan ng bigas. At may pera pa. Yan po mga kababayan, 2.5 million Pinoys to get cash rice. Sabi po sa balita ng Manila Standard ngayon. Sabi ko sa inyo, ayaw nang paawat ng ating Pangulong BBM. BBM. At siyempre mga kababayan, ang katuwang niya palagi, yung kanyang pinsan na malamang siya yung susunod na Pangulo. Kasi po si Inday, busy po sa busy sa kanyang confidential funds na binawi man kasi ni Martin Romualdez. Iyakan yung mga yung mga DDS at si Inday po umusok. Ang kontraan niya sa confidential funds, kontra sa kapayapaan. Ang kontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Sabi po ni Inday. Pero yan po si Martin, mga kababayan. Sabi ni Martin Romualdez, work double time. Romualdez call for government teamwork. Magtulong-tulong daw tayo. Government teamwork to cushion impact of rising prices. Ganon mga kababayan si Martin. Talagang siya po mga kababayan yung kasangga ng ating Pangulong Bongbong na magpapaulan lalo in the coming days ng sako-sakong bigas plus pera. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo para lalong marami yung makapanood po. And click subscribe para automatic yung notification po sa inyo. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. Yan ang Pangulong Bongbong. Bigay lang ng bigay ng tulong. Di ba? Tuwag-tuwa yung mga tao. The best president po. The best. Kita ninyo po, mga kababayan. Tambak na mga bigas ang pinapaulan ng ating Pangulong Bongbong. You see? Walang limit-limit po. Bigay lang ng bigay. Matindi po, mga kababayan. Yan ang sabi sa balita, House DSWD to start Malaya Rice Project and NCR over next 2 weeks. Katuwang niya mga kababayan yung Kongreso sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na kinakagalit po ni ni Inday kasi tinanggal yung kanyang confidential funds. Kailangan po yon ng ating mga kasundaluhan para sa proteksyon ng ng ating bansa. Sabi dito, members of the House of Representatives in the Department of Social Welfare and Development will distribute rice financial aid to at least 2.5 million poor families, poor Filipinos within the next 2 weeks under the Malaya Rice Project. Ganon mga kababayan. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, the project, itong distribution ng bigas is in line with the program of President Ferdinand Bongbong Marcos of bringing affordable quality rice to the people, particularly those in most need. Priority po ng Kongreso at ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung pangangailangan
ng mga mahihirap. Hindi po yung pangangailangan ni Inday ng confidential funds. Sabi mo anya, okay lang. Leave it to the wisdom of the Congress. Pero ngayon nagagalit si Inday. Naging kalaban na po ng kapayapaan at kalaban ng bayan. Joke lang pala yon mga kababayan yung sinabi ni Inday. Bahala na niya kayo. I leave it to the wisdom of Congress. Hindi man pala yun ang totoong damdamin ni Inday. Nawala kasi anya yung pagkukunan Mr. Maravillas ng confidential presidential plan. What? Confidential presidential plan pala niya Mr. Maravillas. Malamang yun po ang yun ang talagang intensyon. Kasi bakit naman siya masyadong affected? Nadiskarilan niya kasi Mr. Maravillas yung plano. So sabi ni Martin, yung distribution niya ng mga bigas for 2.5 million pati pera will begin in Metro Manila in partnership with the regions 33 lawmakers at saka ng DSWD sa pamamagitan po ni Secretary Rex Gatchalian. So sabi diyan, he asked the 33 House members to identify 10,000 indigent residents who would receive the rice assistance including senior citizens, solo parents, and persons with disability. So there are more than 250 legislative districts sa buong bansa with an initial target of 10,000 recipients. In each district, the program will benefit at least 2.5 million Filipinos in the first round, mga kababayan. Ganon mangyayari po, uulan ng bigas. Yung mga reklamo, mga nagre-reklamo man po. Yung mga hindi man po supporters ng ating administrasyon, yung mga dilawang DDS, talagang tumanda na lang sila po, mga kababayan, sa pagreklamo. Ang hindi na lang nila nirereklamo, yung sarili nila, yung kanilang pagiging batugan. Hindi umasinso po palaasa. Hindi gumawa ng paraan, mga kababayan, para makapaghanap buhay ng maragya, ng matiwasay. So sabi ni Martin Romualdez, mga kababayan, with the onset niya of the harvest season, naniniwalaan niya ko that the prices of daily necessities, especially food, will start to decrease. Bababa na niya ang presyo ng ating mga bilihin. And in fact, yun din ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan po, ang ating Pangulo. Basahin ko po. Sabi diyan, nagsimula ng mag-istabila at bumaba ang presyo ng bigas. President Marcos Jr., concurrently Secretary ng DA, assures the public that the country's rice supply is stable and decreasing in price, and that the government is continuing to find ways to significantly reduce the cost of production amid recent surges in the prices of basic commodities. He emphasized that he is more concerned with the movements of prices ng mga basic goods in the market than with the movement of ratings in recent surveys. Bumagsak kasi yung yung ratings ng ating Pangulong Bongbong and other officials ng ating gobyerno sa survey ng Pulse Asia. So sabi niya diyan, mga kababayan, ilang beses ko na inihayag sa aking mga talumpati, wala tayong problema sa supply. Patuloy naman din ang pagpapatibay ng iba't ibang aspeto ng pagsasaka at agrikultura para mapababa natin ang ating cost of production. Sa kabutihang palad, nagsisimula ng mag-istabila at bumaba ang presyo ng bigas.
hindi masyado natin tinitingnan ang survey number. Ang tinitingnan na natin kung talaga bang bumaba ba ang presyo ng bigas at kung talaga bang umaabot ang supply ng bigas sa lahat ng ating mga mamamayan, sabi ng ating Pangulo. Di ba? Ganon ka-concern sa kalagayan ng ating kabuhayan, ng ating ekonomiya, ng ating Pangulong BBM. BBM. Ayaw niya mga kababayan na may magutom sa ating mga kababayan. Kaya tingnan ninyo yung ating Pangulo. Sige ang ikot niya sa buong Pilipinas para mamigay ng tulong. Ikita ninyo pa? Yan ang ating Pangulo. Walang pagod sa kanyang pagtatrabaho. Yan naman po tuwang-tuwa yung mga tao. Di ba? Sige niya ang ikot. Yan, palakpakan. You see? Bigay lang ng bigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung coverage ng RTBM. Palakpakan. Sige ang palakpak. Kaya napakaraming mga kababayan natin mga Pilipino ang talagang tuwang-tuwa sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang daming mga nakumpisgang smuggled rice. Ngayon, other than yung mga bigas at saka pera na pamimigay sa ating mga kababayan, 2.5 million Filipinos yung tinatarget nila sa buong bansa. Mamimigay din ng mga seedlings, mga binhi ng palay in preparation naman po sa possible El Nino, the impact of El Nino sa ating bansa. Ayan po yung news release ng Presidential Communications Office. National Irrigation Authority preposition seedlings to El Nino vulnerable farmlands. Ganon mga kababayan. Sabi ng NIA, ang ipapamigay nila mga kababayan ay para sa 200,000 hectares ng farmland para sa possible effects nitong El Nino phenomenon na pwedeng tumama sa atin next year. Sabi po yan ni Josephine Salazar, Officer in Charge ng National Irrigation Administration. Hindi pala Authority, Administration. National Irrigation Administration. So sabi niya, so we are promoting po na yung tail end portion of irrigation system of yung magkakaroon tayo ng problema on these identified areas na high value crops ang itanim. So nakikipag-coordinate na po tayo sa DA para sa preparation and positioning of seeds as well as para doon sa high value crops, sabi po ni Salazar. Ganon mga kababayan, mag-isip ngayon yung ating administrasyon. Sabi niya, nag-identify sila ng mga vulnerable area sa buong bansa. 27 hectares in Region 12, Soc-Sargen. 13,000 hectares in Region 9, Zamboanga Peninsula. 14,000 hectares in Region 7, Central Visayas. 15,000 hectares in Region 6, Western Visayas. 17,000 hectares in Region 4B, Mimaropa. 85,000 hectares in Region 3, Central Luzon. Yan ang pinakang malawak. Yung rice granary ng ating bansa. So, 85,000 hectares, Region 3. Central Luzon and 24,000 hectares in Region 1, Ilocos Region. Ganon mga kababayan. Kasi po, yon ang utos sa kanila ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dyan, President Marcos, who is the concurrent Agri-Chief, has directed a whole of government approach against the looming impact of the dry spell. Agriculture Assistant Secretary for Operations Arnel de Mesa earlier said that the department needs to coordinate very closely with NIA for the timing of planting of rice. Para hindi na po tayo
mawalan o magkulang ng supply ng bigas para sa ating mga mamamayang Filipino. Wala pong shortage. Tinatago lang ng mga hoarders, ng mga smugglers. Kaya ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Kumpis ka dito, kumpis ka doon. Nagpapaula na siya mga kababayan ng sako-sakong bigas para sa mga kababayan nating mahihirap. So yon mga kababayan, ang mga maiinit na balita, magagandang balita ngayon. Di ba ayos na ayos mga kababayan? Ang saya-saya. Ang saya-saya ng Pangulo habang tumutulong sa ating mga kababayan. Di ba? Nakakatuwa yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sige lang ang pamigay po. Bigay dito, bigay doon. Siya mismo ang nangunguna sa distribution, kaya inggit yung mga dilawan po. Tamimi sila ngayon sa ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Yung mga critics, siyempre, laging may puna kahit maganda na yung ginagawa ng ating Pangulo. Ayos? Yan man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.